makarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, radyo publiko ng bagong Pilipinas. Radyo publiko, Radyo Pilipinas, radyo publiko ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, radyo publiko, ang boses ng Pangulo. Radyo publiko, Radyo Pilipinas, radyo publiko, Radyo Pilipinas. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas, radyo publiko ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, radyo publiko, ang boses ng Pangulo sa Sogod 104.7 FM. Radyo Pilipinas, radyo publiko. This is DYDC-FM 104.7, your development campus radio, broadcasting from the beautiful campus of the Visayas State University, Visca, Baybay City, Leyte, Philippines. PSU Radio, DYDC. Dali girl, mag-TikTok na ta. TikTok? Kanang uso karon? Di man ko kaya ba masayaw, uy? Dili ni sayaw-sayaw, uy. TikTok pa, as in technology talk. Din imong mapati ang nakadaiyang impormasyon o kalampuan sa teknolohiya, ilabi na sa agrikultura, climate change o guban pa. Hala, timing kaayo niya ra masulbad ang mga problema sa katawhan labi na sa pagpanguma. Busa aw hagas sabag imong mga higala nga mag-TikTok na ta. Aniya na ang pinakabago nga programa bahin sa nagkadayang teknolohiya. Ihatod kaninyo sa Radyo Pilipinas Sugod uban sa Visayas State University, Baybay City. Tech Talk. Magpanalipod sa kinaiyahan, mga kalihukang kapanginabuhian, malungtaron nga mga gawi alang sa ekonomikanhong kalampusan. Tech Talk. Kini og uban pa idalit sa mga eksperto sa nagkalain-laing natad. Uban kanamo matagal alas 3 hangtod sa alas 4 sa hapon dinhi sa Tech Talk. Curious ka ba sa tanang butang? Gusto mo ba na mabunay? Imong kahibalo sa klase-klaseng kinaiyahan o panginabuhihan man, siyensya o teknolohiya. Dili ka na mo pasagdan sa pagkabot sa kalampusan. Kauban na to ang Radyo Pilipinas o Visayas DYDC. Maminaw na ta sa TikTok, TikTok, TikTok. At ta mahinong danong programa ang TikTok, TikTok na ta. Maminaw na ta ang TikTok, sa TikTok, sa TikTok. At tawa para sa kalambuan TikTok, TikTok na ta. Mag-TikTok na ta.
Atong oras mga kaigsunan sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, alas 3:08 na sa kahaponon. May hapon sa makausapa kanatong tanan og welcome ning atong programa ang Tech Talk. Karong adlaw nga Biyernes mga kaigsunan, kini ang inyong higalagad sa kahanginan. Rowel Bugno sa atong kauban across the board sa Master Control. Atong technician on board sa Ramel Palogod, mag-uban-uban kita hangtod sa alas 4 ang takna sa hapon. Kaupan gihapon nato ning atong programa karong hapon, no, of course ang DYDC FM da sa Dakbayan sa Baybay. So walay sulod karon, no, suspended ang work og school or pagsulod sa klase sa tanan nga mga tinun-an diri sa tibok lalawigan sa Southern Leyte because sa hulga sa bagyong Basyang. So amping-amping ta bisan tuod og medyo mihinay na ang hangin, no, pero di ta magkumpiyansa, magpabiling kita nga magmatngon. Okay, kaya naka-standby na sa pikas linya ang atong kauban sa pikas lawak. Maayong hapon ni Muda Mikay, maayong hapon tibok Baybay City. Palihog na lang sad pagpaila-ila sa atong tinahod nga bisita para karong hapon. Yes, Roel, maayong hapon sa itong mga suking tigpaminaw sa mga permigyo nagsubaybay ng atong tulumanon Tech Talk, no? Matagal 3, kuto balas 4, Lunes hangtod Biyernes. Maayong hapon VSU, maayong hapon Baybay City Leyte, ug sa mga viewers nato sa Facebook Live. Yes, maayong hapon ug maayong pagpaminaw mga higala. Ani na usab kita sa lain usab nga edisyon nining atong Tech Talk adlaw nga Biyernes, no, Pebrero 6, 2026. Sa ngalan sa mong station manager Dr. Cristina Gabrilio, radio engineer Sean Villa Gonzalo, kini si Micaela Gongora, live din sa Visca Baybay City Leyte, alang ning atong programang Tech Talk. Okay, so Roel, karong kaponon aduna tayo special nga makauban ng atong tulumanon, no, ang atong usa sa mga experts sa Southern Leyte State University Hinunangan Campus. Yes, atong abi-abihon og atong i-welcome si Ma'am Chrysilda, sakto ba ko pag-pronounce, ma'am? Membreve, head sa Agricultural Science and Technology Department o sa ka-faculty sa SLSU Hinunangan Campus. Aron na maghisgot na usab kita og lain na usab nga impormasyon, mayroong danong impormasyon nga pwede magamitan sa atong mga mag-uuma. Okay, so once again, atong i-welcome si Ma'am Chrysilda Membreve. Mayang hapon kanimo, ma'am. Mayang hapon. Madungog ra ko, ma'am? Yes, ma'am. Loud and clear. May hapon. Sir Roel, Mami Kay, may hapon. Yes, sa itong mga sa itong mga students, pwede mo maminaw, mo tune in sa atong programa via 104.7 or sa itong Facebook Live na sa VSU DYDC 104.7 FM or sa Facebook page sa Radyo Pilipinas Sugod, or mabati isab ninyo sa onair.fm/free kay aron na lagi makakuha mo, makakutlo mo mga mahinong danong impormasyon. Ang atong topic day karon mga higala is about the ipil-ipil, no? Ipil-ipil seeds, a potential ethnobotanical dewormer in goats. So, medyo technical siya, no? So, ato ning himay-himayon karon kaponon with our guest, si Ma'am Membreve. Kung unsa man di ay ni, unsa man ang matawag na to, unsa may compounds di ani atong ipil-ipil seeds, no? And then, but before siguro na to, hisgutan kanang ipil-ipil ato sa sigurong tukion magamay kung unsa man dining ethnobotanical, no, kay basin o gadunay mga farmers or listeners sa kapagkakaron nga walay igong idea about ani. Yes, Ma'am Membreve. Ma'am, so ayong hapon pag-usab kanimo, ma'am, og sa tanang tigpaminaw sa DYDC and Radyo Pilipinas. So atong pagasugdan ang kining mao nga topic sa mga importansya nga naman nga daghan magyud kaayo tang mga mag-uuma or bisan pa man gani og mga ordinaryong mga pamilya nga namuhi og kanding. Nganong kinahanglan man ni natong tagaan og pagtagad. So usa sa mga rason nganong nindot buhion ang kanding is sayon ra jud ni buhion. Sayo jud ta kung sa pagpakaon, pag-alima, dili kote, bisag unsa mo kaon, kung asa nato itugway, mga anak, productive, usa ngadto sa duha ka anak, kadiyot lang pud magbuntis.
In terms of puhunan pod, dili gyud ingon ana ka gasto or kadako og puhunan ang pagpamuhi og kanding kung atong ikumpara sa uban nga mga hayop sama sa baboy or manok. So ang pagpamuhi sa kanding technically makahatag jud siya duga nga kita, additional income sa atong mga farmers or even sa mga bisan mga kauban ako sa buhat na mga usa duha ka kanding nga lingaw-lingawan. Karon kasagaran sa mga problema or challenges nga naagian sa ato ang mga farmers or goat racers, usa jud ni ana ang presensya sa bitok or parasites, mga helminths. So usa lang na siya sa pinakadakong problema sa pagpamuhi sa kanding. So kanus man dayta makaingon nga adunay presensya or gibitok ang atong mga kanding. So usa ni siya sa pinaka-importante nga process no nga dapat ma-identify sa nato kung gibitok bagyod ang ato ang kanding. So una dira kung aduna kitay namatyagan nga hinay nga pagtubo sa atong mga kanding. So bisan pa man og gitagaan nato sila sa sakto nga pagkaon, sa sakto nga nutrisyon, pero dili mao or dili normal ang ilahang pagtubo. So posibleng tungod ka na sa bitok, luya, magsigi og luya or dili kayo aktibo ang atong mga kanding. So posibleng kana hinungdan usab sa bitok, magkalibanga or naay diarrhea. So ang diarrhea sa kanding, which is common kay ni siya sa mga itoy or mga nati nga kanding, okay, posible jud ni ana dakong kalambigitan ni ana ang bitok. So posible pod ang anemia. So ang anemia makita nato kung atong ma-evaluate or matuki ang ilahang mata. Kung naay pagpangluspad sa ilahang mata o sa ilahang lagos, posibleng na anemic ang ato ang mga kanding. So posibleng kana nga anemic, kana nga anemia nga gibati sa atong kanding is tungod sa bitok. Okay? Ari pud ta sa atong mga inahan nga kanding or mga nakasuway nagpanganak. So kung naay problema or paghinay sa production sa ilang gatas, posibleng tungod pud na siya sa bitok or dali mamatay ang itoy. Pagpanganak, nagkalibanga, namatay. Okay? Or pagkaluya sa tibuok panon or kasagaran kadaghanan. So maapektuhan ang tibuok pagpamuhi tungod lang gyud sa simpleng bitok. Okay? So, unsa may mga timailhan nga ang usa ka kanding gibitok. So mao na to no, specifically kalibanga, nagniwang, nagluspad ang lagos ug ang mata, luya ug walay gana mukaon. So kana ana pa lang nga mga butanga, tukion na nato kung tungod bagyod na siya sa bitok. So unsa man nga mga klase sa bitok nga anaa sa kanding ug sa unsang paagi sila makaapekto sa pagtubo or sa performance sa atong mga kanding. So mao ni ang mga kani akong hisgutan, kuan lang ni siya, some of the most common nga mga helminths nga atong makita. So una ni ana is ang roundworm. Ang roundworm or ginatawag na barber pole worm is mao ni siya usa sa pinaka-common. Ang porma niini is nigpis nga pula-puti ang color. Unya, ang buhaton aning bituka iyang suyupon ang dugo sa tiyan sa atong mga kanding. Epekto niini anemia. So usa sa pinakaklaro nga epekto aning roundworm is ang anemia. Mosunod niini is ang pagniwang o pagluya sa atong mga kanding. And sunod is pwede sad ni siyang makakos og battle jaw, kanang manghubag ang apapangig. Diri ilalom sa apapangig. Manghubag ang ilang apapangig. So posible nga tungod na siya sa bitok. Unya, kung worst case scenario, posibleng
makakos og kamatay gyud si roundworm. Lain nga klase is natay gitawag og Trichostrongylus. Mao ni siya ang mga small intestine or intestinal worm, mga bitok, klase sa bitok nga makita nato sa tinae. So gagmay kayo ni sila nya gagmay kay ni sila. Usually ma-identify ni nato sila, mauban ni sila sa tae, pero kasagaran makita ra gyud ni nato sila kung atong himayan ang tinae. Okay? Ang epekto pod ani nila is kalibanga, hinay nga pagtubo o kakulangan sa nutrisyon sa atong mga kanding. Another nga common nga klase sa bitok nga atong masinati or pwedeng masinati sa atong mga kanding is ang presensya aning tapeworm. Mao ni ang kaning tapeworm usually lagpad ni sila, lagparon og porma unya tag-as. So makit-an ni sila gyud kasagaran sa tae or mukuyog ni siya sa hugaw sa atong mga kanding. So ang epekto ani niya especially sa mga itoy maapektuhan gyud ang pagtubo mo ng hinay mo tubo ang mga nate nga naay presensya ning maong tapeworm. Unya walay gana mo kaon og magluya. Usa sa pinaka-common pod is mao ning strongyloids or mga threadworm. Mao ni sila ang mga nigpis nga klase sa ulod. Kasagaran, maapekto pod ni sila sa mga nati, pero present lang gihapon ni sila sa mga growing stage nga mga kanding. So ang epekto pod ni niya, grabe nga kalibanga. Grabe nga kalibanga to the point nga makakos na siya og dehydration sa atong mga kanding. So dali mamatay ang kanding kung grabe na ang infestation aning maong threadworm. Okay, sa usa pa nga klase sa bitok is kaning nodular worm. So mo ni murag makakos og mga bukol-bukol. Kaning klase sa bitok ang makakos og bukol-bukol. So mo ni sila ang mga klase sa bitok nga musuyop sa nutrisyon sa kanding. So nang bisag kung saan nimo pakaon, sakto og nutrisyon pero dili na to makita sa performance sa kanding. Hinay ang pagtubo, magniwang lang gihapon ang atong kanding. So aside sa bitok no napud tay gitawag og mga microbes. So, presence ani usa ka example niini is ang kaning protozoa. Dili ni siya ulod apan dili sa ni nato siya makita with our naked eye. So kinahanglan ni siya i-microscope para makita nato ang iyang presensya o common ni siya nga makuha sa mga hugaw ug basa nga palibot. So ang epekto ani niya sa kanding, grabe nga kalibanga, hinay ang pagtubo sa itoy or sa nati nga kanding, unya taas ang mortality niini kung dili matagaan o tambal. So kung naila-ila nato unsa may dapat natong buhaton og nakitaan na natong mga senyales ang kanding nga gibitok. So una, atong ibuwag ang kanding nga posibleng na ay bitok or posibleng nakitaan natong senyales nga gibitok. So ibutang nato siya sa lain nga tangkal baka karon or lain nga Pinoy-anan para dili makatakod sa uban nga kanding. Ug mas mabantayan pod nato ang kahimtang. So mga ani nga mga measures, so malikayan nato ang pagkanat. Bisan pa man og dili nato identified nga bitok gyud na siya, kung tan-aw nato nga naay usa ka kanding nga nagluya or naay sakit, wala dili ganahan mo kaon, so mas maayo og ato sa siyang i-separate para o kung aduna man gani mga infectious diseases nga wala pa nato na identify, at least dili na siya makatakod or ma-stop na ang iyahang pagkanat. So ikaduha, susihon ang mga timailhan. So paglain nato, tan-awon nato ang mata ug ang lagos. So mao pa man natong unang ma-assess. So pagtan-aw nato og nang luspad gani, posible nga kay nagka-anemia ang ato ang mga kanding. So kung ingon ana, tan-awon nato ang tae, nagkalibanga ba or wala. Unya, ang baho sa tae, kung kaya ba or normal range ra ba ang baho or baho gyud kaayo. Okay, so mag-matter sad na siya.
Then, tukion na to or tanawon, so sihon gyud nato ang tae kung naabay presensya sa ulod. So tanawon pod nato ang lawas sa atong kanding kung nagniwang ba siya o dili ba gyud ingon ani iyahang lawas before siya nagbati og ingon ani. Ang iyahang apapangig ng hubag ba or kumusta man, okay lang ba? Ang performance, nagluya ba? Dinabaganahan mo barog? O ang gana sa pagkaon, mukaon pa ba or dili na? So, kung ingon ana, na atay mga nakita nga mga senyales, so hatagan day nato og dewormer. So, kung saan man nato paghatag, mas maayo og ma-identify nato ang klase sa bitok nga naa para nga ang atong dewormer nga mahatag is sibo sa bitok nga present sa mao nga kanding. So, usapod nga dapat natong timan-an sa pag-deworm is dili na to ibalik-balik ang dewormer or ang klase sa dewormer nga atong ihatag sa mga kanding. Kaya nga naman, ang mga bitok, dali kay na sila maka-build og resistance. Okay, kung maka-build na sila resistance, kaya na kayo nilang labanan ang dewormer na imong gihatag og balik-balik. So technically, wala na siya effect og ingon ana. So sayang lang ang kwarta, ang kahago og ang imong hayop kay wala man siya naigo sa tambal na since naka-build na og resistance ang maong bitok. So hatagi og support in terms of nutrition. So dapat maghatag kag saktong pakaon. So maayo nga sagbot or dahon nya maghatag pug kag additional mineral sources in terms of mineral block or asin nya dapat siguraduhon nato nga limpyo ang atong palibot og ang source of water is limpyo pod. Okay, dapat gyud uga og limpyo ang palibot hasta ang mga pasture area nato as much as possible uga or walay mga stagnant water kay usa pud ni siya nga hinungdan nga magkabitok or magkasakit ang atong mga kanding. Okay, so bantayan nato, human adto naka-deworm ka, bantayan nato tulong adto sa 7 ka adlaw kung kumusta man. Tan-awa kung mihunong na ba ang kalibanga, kung nisugod na ba og balik ang gana niya sa pagkaon, kung nisugod na ba siya duwa or na sa mga kausaban. Kung walay kausaban, so that's the time nga kinahanglan na gyud nimo motawag og veterinarian or technician. Kay kana kung ingon ana posible nga nala siya sa critical stage. Kung dili na nimo madala sa imuha nga pag-deworm. So, unsa may maayo para malikayan ning kuan maong bitok. So, preventive measures. Dapat, regular ang pag-deworm nato sa itong mga kanding. Dapat nag-practice ta og rotational grazing. So, rotational grazing, mauni siya ang pagtugway or pagtugway nato sa itong mga kanding, dili lang sa usa ka area, ibalik-balik nato. Dapat, natay lahi-lahi nga area nga pastulan sa itong mga kanding. Kaya nga naman, para dili matapok sa usa ka lugar ang itlog sa mga bitok, kay kung ara lang gyapon nato ipastol nya naa didto ang mga kinalibang sa kanding nga naay mga bitok, so mobalik lang gihapon na and the cycle will goes on. So ayaw pa sobrahi pod ang panon sa gamay nga lugar. So kung ingon ani lang kadak-ay mo hang pasture area, dapat dili pod nimo i-overcrowd og kanding. So dapat naa kay mga designated areas. So this is applicable no kung mga dagko or daghan na kayo ang atong mga kanding. Pero kung usa duha man lang, okay ra gyud kaayo no. So, kanus-a man nato ay dapat purgahon ang kanding. So, dapat makatunta og deworming schedule. So, ato ni siyang permihon para nga malikayan ang mga cases nga moabot sa punto nga bitukon na gyud ang atong mga kanding. So, una dira, kung ito'y pangimuhang kanding, first nimo nga deworm is around 1 to 2 months old. So, pwede ta mag-deworm diha. First deworming nila. Kung man ana, pwede na nato every 2 to 3 months. Depende sa kahimtang sa atong kanding. Okay? So karon kung nakitaan natong kalibanga or hinay ang pagtubo or posible nga nanay presensya sa bitok sa wala pa ta naabtan sa ato ang next schedule, pwede ra gyud kay taa na mag-deworm.
bahalag wala pa sa atong sunod nga schedule pero nakita na nato nga nanay presensya sa bitok, so pwede ra gyud ta mo hatag ana og dewormer. So kung nana sa hamtong nga pangidaro ng atong kanding, pwede ta maghatag og deworming every 3 to 4 months. Okay, so depende gihapon na siya sa kahimtang. Kung nanay presence of bitok nga ato nakita, mas mayog every 2 to 3 months. Okay, especially kung basa ang palibot, basa ang iyahang pasture area, ang pen. Okay, walay sakto nga management sa pagpanglimpyo sa palibot sa kanding. Unya, 2 to 3 months ang atong i-practice, bahalag hamtong na ang mga kanding kung overcrowded sila sa usa ka area. Okay? Okay, or kung naa nag-present sa bitok. So mas maayo every 2 to 3 months. Para pod sa mga buntis nga kanding, so mas maayo nga ma-deworm na to sila samtang buntis pa sila, sa dili pa sila makapanganak, para nga dili mo apekto ang bitok ngadto sa mga ngadto sa nati or sa nati. So dapat ma-deworm na to ang buntis nga kanding 2 to 4 weeks before siya manganak. Okay? So kung makita na to ang timailhan nga gibitok na gyud siya, bahalag wala pa ang ato ang next nga schedule or layo pa ato ang next nga schedule, so pwede ra gyud ta mo deworm ana. Okay? So mo na tong mga timailhan sama sa kalibanga, pagniwang, pagluspad, panghubag sa apapangig, walay gana mo kaon. Okay. So karon, importante nga hinumduman na to, dili na to ibalik-balik ang klase sa dewormer nga atong ihatag. Saktuho na to ang dose sa dewormer nga atong ihatag base sa timbang sa atong kanding, ug mas maayo nga mo konsulta og technician or veterinarian para mas naatay saktong kahibalo, no? Kung first, especially kung maupalay pagsugat nimo anang cases, kaya ron nga dili masubraan or dili makulangan ang pag-deworm nimo sa imong hanga kanding. So karon, before nako ipaila-ila si ipil-ipil is ato sang hisgutan ang mga common nga active component nga ginagamit nato in terms sa mga synthetic dewormer nga mabaligya or ginabaligya over the mga aggravate. Okay? So daghan kayong brand ang mga dewormer o mga purga, pero pare-pareha lang sila og mga active component or active compounds. So usa dira sa pinaka common is kani si albendazole. Okay, si albendazole, epektibo ni siya nga component kung ang bitok nga imuhang nakita is roundworms or tapeworms. So naay paghinay sa pagtubo sa mga kanding or nakay makita nga ulod sa tae. So ato lang pong timan-an nga kani si albendazole, di ni siya pwede gamiton during the first trimester of pregnancy. Kay makakos ni siya og miscarriage sa atong mga kanding. Okay? Si fenbendazole naman, mo ni siya epektibo against roundworms ng gihapon and some tapeworms. So mas nindot ni siya sa itoy nga mga kanding o sa mga itoy o sa mga buntis kay mas safe ni siya, mas mild ni siya kung sakto lang pod ang paggamit. Usa pod sa pinaka-common nga active compound sa synthetic dewormers is si ivermectin. So mao ni siya para sa mga roundworms and lungworms. Okay, kung naay ubo ang atong kanding or nga nagdiarrhea pod, so mas maayo nga ivermectin nga active compound ang imong gamiton. So for levamisole pod, para ni siya sa specifically for roundworms gid ni siya. So mailhan nimo ng luspad, walay ka na mo kaon, ang mata lagos ng luspad. So kana posibleng roundworms, pero ayaw lang gyud pasobra pod kay nga naman makakos siya og poisoning. Okay, so napod tay ginatawag nga active compound nga coccidiostat. This is for those microbes like protozoas nga present pod sa digesta
sa atong kanding. Okay, so dili ni siya tungod sa ulod, pero pwede ka po ni siyang maoy hinungdan sa grabe nga kalibanga sa atong mga kanding. So kung wala ni talab sa imong gipurga na nya wag po ni hunong ang kalibanga, okay, you can shift to coccydiostat kay posible nga dili ulod ang hinungdan ana nga kalibanga. Okay, so unsa man gyud ay poy problema ngano nga mo mangita man tag laing solusyon nga naa may mga synthetic dewormer nga mapalit nato sa AgriVet, diba? So nganong mangita pa man tag pangitaunon, diba? So bisan epektibo na ang mga synthetic nga dewormer, naagap man sila daghang posibleng mga problema kung dili sakto ang atong paggamit. So una na dira ang akong gibalik-balik og ingon nga magka dewormer resistant ang mga bitok. So usa ni siya sa pinakalako nga problema kay bisag unsa pa kaisog sa mga synthetic nga dewormer, kung naka-build na og resistance ang mga bitok sa kanding, dili na sila mamatay or dili na mo epekto sa ilaha ang mao nga mga dewormer. So problema gyud na siya. Sunod is kung sayop ang dosage nga atong nahatag. So kung kulangan ang dose, mabuhi ang bitok. Mas mulig-on ang bitok kay makabuild man sila og resistance. Kung sobra pod ang dose sa dewormer nga atong gihatag, delikado pod na siya sa kanding kay it can cause poisoning and stress. Ba? Kasagaran, mahitabo kung walay timbang-timbang ang kanding. Kay kasagaran, dewormers are given based on the body weight. So muna nga dapat, kabalog yun kaantigo ta sa timbang sa atong mga kanding before ta muhatag sa dewormer. Kay mapa-synthetic man o ethnobotanical dewormers, kinahanglan gyud nga doon na tay dugang kasayuran sa timbang una ta muhatag sa mao nga purga. Okay? Makaapekto sa atay o sa lawas sa kanding. So ang usa nga tirahon sa mga synthetic dewormer is ang atay. Makapaluya siya sa atay sa atong mga kanding. Makapahinay pud siya sa immune system. So usa nga marag disadvantage sa atong synthetic dewormers. And delikado ang synthetic kung itoy or buntis ang atong mga kanding. Ikaupat nga disadvantage sa synthetic is ang residue or kanang iyahang remnants nga magpabilin sa karne o sa gata. So dili tanang purga mawala or mahilis. Naiuban magpabilin sa karne o sa gatas, which is dili siya safe para nato nga mga consumer. Especially if si farmer dili aware nga naay withdrawal period ang maong dewormer. So dapat usa i-consider ni farmer ang pagbaligya sa iyahang kanding nya gikan na siya na deworm, dapat tan-awon sa ang withdrawal period sa mao nga dewormer. Kay posible nga if ibaligya na siya dayon, makarni na siya dayon, kana nga purga wala pa na siya maabsorb tanan sa hayop. Naa pa na siya sa karne o posibleng naapod sa gatas sa mao nga kanding. So lahi-lahi nga active component, lahi-lahi pod og withdrawal period for albendazole muna sila kasagaran pinakadugay og withdrawal period 14 to 21 days or 27 days. Ang levimazole up to 21 days. Ang pinakagamay nila is ang isa ba tong usa nakalimot man ko murag ivermectin. So dili ko sure ha, pero mana it's better to check the label jud kung pilay withdrawal period anang dewormer nga atong gigamit. So synthetic pod is dili permanenteng solusyon kay ngano man mao lagi to mo build siya og resistance sa atong mga bitok. So gasto pod, mahal ang mga synthetic dewormer. So mo nang si farmer mas mangita na lag mga unsay makitaan sa palibot, di ba? Kay
mahal ang mga synthetic dewormers. Yes, So, ma'am, no. In the interest of time, so natagana kat lang ko gamay ma'am no na natagana man natag igong background ito mga farmers no kung unsa man di ay ang mga timailhan kung ang isa ka goat or ang atong binuhi nga goat nakasinati or gibitok na no, so adunay mga senyales katong nagluya, di mo kaon, unsa pa to dito kanang anemic, oo, and then wa mo tubo, di gana unsa pa na mortality worst case no. So as well as natagana po na to idea kung unsa ang kining na ay unsa ang mga synthetic no compounds nga pwede na itong magamit sa pag-deworm sa atong kanding. And then, considering our topic, ma'am, nga about ipil-ipil seeds, no, nga potential siya nga dewormer sa goat. So, pwede ba ta mo atong hisgutan ni siya, ma'am, kung unsaon man sa farmer, no? Okay. Mahimo ni siyang dewormer, and then kung for example na ba recommended dosage or unsa ka pud ang effectiveness ni ining maong ipil-ipil seeds. Yes, ma'am, breve. Okay, ma'am. Okay, so ari na ta sa ethnobotanical dewormer. So mayon ganitag ethnobotanical dewormer mao ni siya mga plant-based or mga gikan sa tanom or mga tanom nga adunay potential nga mamahimong purga. Okay? So, usa na ni ana is si ipil-ipil. Si ipil-ipil, usa ni siya kakahoy nga sure ko nga ilado na sa tanan. Usa ni siya katanom nga kasagarang makita nato sa Pilipinas. Ba? Scientifically known si ipil-ipil as Euchainal leucocephala. Mutubo ra ni siya, o ni siya nga kahoy, ug daghan kay ni siya og gamit. Yeah. So atong i-venture karon ang ipil-ipil seeds. So si ipil-ipil seeds kung ikumpara nato siya sa dahon, mas delikado siya. Mas delikado siya kay mas taas man siya og toxic substance. Pero ang nakanindot pod ni ipil-ipil seeds kay tungod kay ang iyang toxic substance mao po'y iyahang power para mahimo siya nga purga. Okay. So unsaon man nato pag-process si ipil-ipil. Okay. So by the way, ang active component ani ni ipil-ipil is the mimosine. So atong buhaton mo kolekta og liso. So, unsa mang orasa na ay certain time sa pag-collect. Alas 6 ngadto sa alas 9 sa buntag para ma-monitor nato ang moisture content ug ingon man usab ang quality. So, ikahuman mangita ta og mga mature nga liso. Tangtangon nato, i-separate nato ang liso sa iyahang pod. Okay, separate nato ang mga liso, dayon ikahuman hugasan. Iniguman og hugas, soaking process na nato siya, humula na nato siya. So not necessarily nga overnight, it can be done up to 12 hours nga paghumol. So kung kinsa tong mga nanglutaw, ato to siyang i-discard, ato to siyang ilabay, ang katong mga nilugdang, mao to siya ato ang gamiton. Mao to siya atong i-process. So paghuman og hugas, ato na dayon siyang ibuwad. So make sure nga under sun dry. Kay kaning pag sun drying nato, mao sad ni siya usa ka paagi nga ma-minimize nato or ma-lessen nato ang toxins na naa ni ipil-ipil. So inigkauggaan na, kuhaon nato ang seed coat. Ang seed coat nga naa sa ipil-ipil, kuhaon nato. Unya, ang liso alone, katong naadyo sa sulod sa katong kuan niya, mo na to'y ato ang galingon. So, ugan na rin siya, kanang mas dali. Make sure nga inigaling, is dili siya, wala na siya moisture. Mas, kanang murag powderized na good ang iyahang form. So, ikahuman, o na powderized na siya, imo siyang i-filter. Okay? Para mas masiguro nimo nga, excuse me, nga naminos na ang iyahang gidakon og mas dali na siya nga gamiton. Unya, sa storage pod, usa nga advantage ni seeds kumpara sa dahon is
mas dali siya i-store, mas dugay siya ma-preserve kumpara sa dahon. Excuse me. Okay, so sorry, no? So, giunsa man namo pagsusi ang kaepektibo ni ipil-ipil seeds. So, nigamit ni og McMaster flotation method, na-assess namo ang mga klase sa helminths nga gigawas ni Kanding before and after, and also the population of those eggs nga gikan sa tiyan sa Kanding. I'm sorry. So, through the flotation method, nakita namo nga na ay 5 ka klase nga ulod nga among na-encounter. So, mao ni ato ako mga gipang-ingon sa ganiha, si threadworm, si intestinal worm, si whipworm, o si roundworm. Human, sa fecal egg count, na-identify na mo dito ang population. So after na mo gihatag ang ipil-ipil seeds, nag-collect ni sa iyahang hugaw for 7 days, and gi-evaluate na mo kung kumusta ang gidaghanon sa population sa maong nga mga helminths. And nakita na mo na ay pag-ubos sa helminths or sa mga bitoks or sa population sa bitok 3 to 5 days gikan sa paghatag namo sa mao nga ipil-ipil seeds. So unsa may gidaghanon sa atong ihatag? So take note nga ang disclaimer lang no nga dili ni siya applicable sa tanan. Ang among gigamit diri is naa sa growing stage nga mga kanding. So nag-edad og 5 to 8 months old. Grower stage na sila. And wala mi naghatag ani sa itoy or sa buntis nga kanding. So ang gidaghanon niya is 2.4 grams for every 20 kilograms body weight. Mao ni siya among gibasihan. And mao ni siya ang level nga pinaka-effective nga naay pinakadaghan nga na-expel nga helminths and pinakadaghan nga population with shorter period sa infestation. So, mao na to nga limitasyon ani nga study lang is dili pa siya applicable to all stages. And kausa lang ang base sa among na-conduct na research is kausa lang ni namo siya gihatag. Wala na siya gisundan. Kay nga naman taas og content sa mimosine si ipil-ipil. So dili nimo siya pwede sa gunsonon. So siguro further recommendation ni siya kung kanusa siya pwede isunod og hatag, pero as per citations kausara dapat ihatag si ipil-ipil seeds because of its high content nga toxins, and also aron dili siya maka-cause og poisoning sa ato nga kanding. So far walay namatay sa among ang mga experimental animals. So therefore, we can say nga ipil-ipil seeds at 2.4 grams per 20 kilogram body weight during the growing stage sa kanding is found effective and can be a good alternative source of dewormer or as an ethnobotanical dewormer for our goats. So, mao lang to. Daghang salamat ug maayong hapon. Yes, ma'am, no, very interesting and relevant gyud ang kini nga pagtuon ug papanuki-duki no kay considering costly or quite expensive ang kini nga mga synthetic nga dewormer, we have this alternative nga using these ipil-ipil seeds no, basta ma-follow lang gyud nato tong mga gi-mention ni ma'am nga steps no kay considering nga napoy siya unsa to nga compound ma'am ang kining toxins ang kining ipil-ipil, so dili pud nato basta-basta nga ato lang i-administer sa ato ang mga binuhi nga goats no. And even sa collection sa seeds, Ruel no, dapat na apoy time nga dapat diha ata mag-collect, and then ang pag-sun-dry, ang pagpauga, ang proseso. So dapat
ma-follow, i-consider yun ni if ever ang isa ka farmer interested to use this as an alternative dewormer. Ma'am, na-curious lang ko dito dapit sa pag-store ba, ma'am? Unsa man nato pag-store, unsa may sudlan na to ani pwede na ba isudlan and isulod in a plastic, and then pila pud siya ka weeks or months nga ma-store ang kining alternative dewormer from ipil-ipil seeds? Based sa amo ang nasalihan, ma'am, pwede nato siya ma-store. Ang based lang sa amo ang nagamit sa application is we can store them for a month. We can store them for a month as long as nga dry na gyud kayo ang ipil-ipil mo. Tong dapat naka-sun-dry gyud siya and totally or almost crisp na ang iyahang texture una nato siya i-grind. Dayon, sa storage ma, make sure lang nato nga naitakob or naka huot nga sira. Mas maayo siya og huot or naka-sealed ang butangan nga jar. Okay, so dapat ugagin siya, ma'am, no, para dili walay moisture. Contamination. Contamination. Okay, so Ruel, basta na doon pa yung mga pangutana sa itong mga listeners diha sa Radio Pilipinas Sugod. Ma'am, before we go, no, ito lang pangutana po ni. Kanabang, nara ba tayo mga goat farmers da, ma'am, nga nagka-interest na niini and or so far da pa lang nasa inyong end ang kinibitawong pag-try o kining ipil-ipil seeds, ma'am? Pardon, sir? Murag di jud klaro, sir. Kusog na jud kayong uwan diri, sir. Wala kay may bagyong kanang kini bang kuan ning paggamit ning ipil-ipil seeds, ma'am, isip kanang deworming agent sa atong mga kanding kanang da pa ba na sa injo da sa SLS Winunangan o na mo ni try nga mga kining mga kanding or mga goat farmers nga nag-adapt na din so far dia? Okay. So actually, sir, this idea nga gamiton ng ipil-ipil seeds came from a farmer gyud. So ang ilalang problema is wala jud sila kahibaw og unsay exact amount sa ipil-ipil nga ihatag, ipil-ipil seeds nga ihatag. So that's why we actually this research was from our students. So usa ni sa ilahan ni nga conducted, actually I am their advisor lang. So ako lang ang with their consent also. So ako ning gi-share karon. So, gikan jud ni siya sa mga farmers. So, ang ilahang nga kuan is unsa daw ay pinakamaayo nga dosage or gidaghanon sa ipil-ipil or unsaon pag-process si ipil-ipil kay sila jud ang una nga nakakita og potential ni ipil-ipil. Oh, that's good and lagi hopefully no mo jud ningon nga pagtinabangay bitaw sa atong mga stakeholders and atong mga researchers with the help of our students kay ila man dining kahago no, so hopefully ma-kuan pa jud na siya kana bitawng tawag nini ma-harness pa bitaw mapatarong pa mapalambo pa aron nga mas madaghang makabenepisyo niini kay madyo ni siyang alternative kay lagi pod barato and accessible ra pod kinamay dagan sa atong lugar no. So balik nato nimo diha Mikay para sa dugang pa nga mga mensahe. Consider nga wala tayong oras, Ruel, no? Daghan kayong salamat, Ma'am Crisilda Membreve. Very informative ang atong discussion karong punon sa itong programang Tech Talk, no? And congratulations dahil sa mga to you, Ma'am, and sa mga students nga nagpahigayon nining maong pagpanuki-duki, no, about the ipil-ipil seeds kay nagidako ni siya og gamit and hopefully kini nga study mas mapalambo pa, no, ma-apply pa siya to a bigger or kanag yung naggo na ba nga mga goat farms. Oo. And unsa pa ba diha nga pwede pa natong himuon para masiguro gyud nato ang effectiveness ni ining using ipil-ipil seeds as an alternative nga dewormer. Okay, so thank you so much once again, Ma'am Membreve, bisan pa man sa kahimtang sa panahon sa Southern Leyte, Ruel, no, nga lain na dito ang panahon. I think signal number 2 na mo diha, no, makusog na ang ulan and then hangin-hangin. Oo, pagalidoggay no naigo sa katong sa patong nga bagyo. Sige, amping lamang gyud and of course pag ampo maminag gyud sa mga abiso coming from the authorities. Thank you so much, ma'am. Salamat sa imong oras sa imong higayon nga nakauban ka na mo diri via Zoom sa imong pagpaambit, no, sa mga impormasyon.
And if ever ba ang itong mga farmers magka-interest ani, pwede na ba ni siya murag paygayon mo og training baka ha or unsa ngadto kanila? Yes, ma'am. Actually, ma'am, we're planning to publish this one sa kay para nga mas solid ang amo ang evidence. Then after that, we will proceed with extension po. Very good, no? Okay, so nindot kay na siya ma'am nga initiative i-publish siya gyud nato, no, para kuan kining na ay dili lang mataguan ang kana siya nga inyong findings or results sa study kundi aron maka-contribute sa body of knowledge. Thank you so much sa atong partner station sa Radyo Pilipinas Sugod sa padayon natong pagpahigayon niining atong tulumanon Tech Talk. Sa ngalan sa mong station manager Dr. Cristina Gabrilio, radio engineer Sean Villa Gonzalo, kini si Micaela Gongora alang sa programang Tech Talk. Ug gikan usab diri sa Radyo Pilipinas sugod sa makausap ma, kini ang inyong higalag-alagad sa kahanginan Roel Bugnos magpasalamat ug maayong hapon kanatong tanan. Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa